Good morning. Good morning mga igsoon. Sensya mo medyo baguhan ta sa flow no kay ako separated po ko dito speakers kay mag-feedback sa atong broadcast. But salamat sa Ginoo kay naa ta ani nga means na bisan og ita kauban physically makatapok gihapon ta through technology. So mupadayon ta karon sa ato ang pagtuon sa libro ni Jerry Bridges sa Trusting God. And 2 Sundays ago, we started the 7th chapter, ang Sovereignty of God and Our Responsibility. Layon atong natun-an nga naatay duha ka responsibility in response to trusting God or in response to the sovereignty of God. That's one is prayer and the other is prudence. So karon atuan na siyang tagaan og depth no, tagaan na to atong elaborate further kini nga mga responsibilities. But before that, atong pangayoon ang tabang sa Ginoo. Our Heavenly Father, Lord, salamat kay Ginoo kay Lord sa among sitwasyon karon nga wala mi nagkuyog physically, dili mi katapok physically, isip imong katawhan. Ginoo na gihapon Lord ang imuhang gi-provide nga avenue nga makatapok mi through technology Ginoo para maminaw ug magtuon sa imong mga pulong. Lord, nangay mi sa imong panabang sa imong pagtuon karon, sa imong pagpadayon Lord sa pagtuon sa libro ni Jerry Bridges. I-enable mi Ginoo pinaagi sa imong balang espiritu Lord nga makasabot mi, makuha namo ang mga prinsipyo ug ma-apply namo kini Lord sa amo ang mga kinabuhi, especially karon Lord nga very relevant kaayo Ginoo ang among topic sa mga panghitabo sa kalibutan. We pray Lord na amo ning ikasing-kasing Ginoo ug di namo Lord i-take for granted ang among mga prinsipyo nga matun-an karon ug padayon mi Lord nga magdangop diha kanimo kay kabalo mi nga kung di mi nimo ubanan Ginoo, kawang gayud kining amo ang pagpanerbisyo Lord. So once again Ginoo, nangayo mi diha sa imong panabang, nagdangop mi diha kanimo, ubanin mi karon Lord sa among pagtuon og sa rest sa among morning worship Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. So, again, 2 Sundays ago, atong natun-an ang 7th chapter, which is Sovereignty and Our Responsibility. The sovereignty of God and our responsibility. And we learned that we have two responsibilities, natay duha, prayer and prudence. Pag-ampo o ang pagkamabinantayon. Prayer is the acknowledgement of God's sovereignty and of our dependence upon Him to act on our behalf, while prudence is the acknowledgement of our responsibility to use all legitimate means. No, ang pag-ampo is ang ato ang pag-acknowledge sa pagkasoberano sa Ginoo o sa atong pagsalig sa iyaha nga siya ang mo pataliwala on our behalf, while ang mainampingon is ang pag-acknowledge ato ang responsibilidad nga di lang po tungod kay ang Ginoo mo'y mo buhat diha sa alang sa atua or para sa atua or for our behalf, then wala na tayo responsibilidad.
no? Ang prudence is acknowledgement nga naatay responsibility to use nga magamiton ang tanan nga legitimate nga means, nga tarong na mga means, mga tarong nga mga pamaagi. Kining duha, kining pag-ampo o kaning pagka mainampingon, kaning duha ka responsibilidad, dili ni sila bulag, kuyog gid ni sila. Magkuyog gid ni sila kanunay. Kawang ang usa kung wala ang usa, no? Ang pagkamabinantayon nga wala giubanan sa pag-ampo nga naay pagtuo nga soberano ang Dios ug naay pagsalig na siya ang atong manlalaban, kawang kini. And mauusab, no, ang pagkamainampingon ay ang pagkamainampuon nga wala uban ni og pag-amping, kawang usab. No, makita na to na siya. Kindly open your Bibles with me to 1 Chronicles 5:18-20. 1 Chronicles 5:18-20. Kindly open your Bibles. The sons of Reuben and the Gadites and the half-tribe of Manasseh, consisting of valiant men who bore shield and sword and shot with bow and were skillful in battle, were 44,760 who went to war. They made war against the Hagrites, Jetur, Naphish, and Nadab. They were helped against them, and the Hagrites and all who were with them were given into their hand, for they cried out to God in the battle, and He answered their prayers because they trusted in Him. So makita na to diri ang picture sa between the relationship of prayer and responsibility and the sovereignty of God, no? Ang relasyon sa tulo, sa sovereignty of God ug sa atong mga responsibilidad. Diri makita nato nga may nampingon ang mga Israelites, they were prudent. Wala sila nagpadala og basta-basta lang na mga tao dito sa battlefield. They formed an army of valiant men with skill and are trained and are ready for war. So, di na basta-basta nga salig bitaw ta sa Ginoo. Then padala lang sila bisag kinsa. Ang ilang gipadala ang best of the best of the best sa ilahang tribo. Pero atong mabantayan nga dili ni maoy rason nganong ning daog sila sa gubat. Wala ni sila padala og mga maayong tao tungod kay nagsalig sila sa ilahang abilidad, no? We notice verse 20. I will read. And all who are with them are given to and the Hagrites and all who were with them were given into their hand, for they cried out to God in the battle, and He answered their prayers because they trusted Him. So dili tungod kay skilled and able and valiant ang ilahang soldiers, but tungod kay gihatag sa Ginoo sa ilang mga kamot ang kadaugan. And ngano man nagihatag sa ilang kamot, tungod kay they cried unto God in battle. Tungod kay nagampo sila. And di lang na siya taman sa nagampo sila, gitubag sila sa Ginoo tungod kay misalig sila sa Ginoo. So pag-ampo nga naay nga giubanan og pagsalig ug pagtuo. Mao ni ang nakapadaog sa Israelites. So makita nato din no, naatay mga prinsipyo nga makita sa pasahe. Una, ang pagkamainampingon sa mga Israelites. They chose valiant men, they chose skilled men, they chose soldiers who are and trained for battle.
That's one, no? Makita na to ang pagka-inampingon sa mga Israelites. Ang ikaduha, ang pagkasubirano sa Ginoo. Makita na to diyan ang pagkasubirano sa Ginoo, kay ang kadaugan wala nagdepend or wala nagbase sa kung kinsay pinakadaghag tawo or kinsay pinakamaayong tao, pinakamaayog soldiers, kinsay able nga makadaog, but tungod kay gihatag sa Ginoo sa ilang kamot ang kadaugan. So naa sa kamot sa Ginoo kung mudaog sila or mapildi sila. Wala na nagmatter kung maayo or skilled ang ilahang soldiers. Ang ikatulo is ang intervention o ang pagpataliwala sa Ginoo tungod na sa ilang pagampo nga giubanan og pagtuo og pagsalig. So makita na to, no? A very clear picture of the relationship of God's sovereignty diha sa ato ang responsibility. So ang atong responsibility nga pagampo og pagkamainampingon, dili gid na sila magbulag, naa gid na sila magkuyog, gid na sila kanunay. Napay isa kapasahe. Kindly open your Bibles with me to Psalm 127:1. Salmo 127 verse 1. And I read, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain." Now, diri nga pasahi, makita nato na tanan naa sa kamot sa Ginoo. No? The sovereignty of God, naa ang sovereignty sa Ginoo, klaro. Na unless the Lord builds the house, unless ang Ginoo mao mismo maoy mo build, then katong nag-build niini, katong mga nagtrabaho niini, nag-labor in vain. O unless the Lord guards the city, the watchman keeps guard in vain. So, bisan pa kung sao pagpaningkamot sa tao, unless the Lord allows it, kawang ang efforts sa katawhan. So, makita nato diha ang sovereignty sa Ginoo. So, adunay duha ka konsepto nga atong makita sa pasahe. One is offensive. The offensive concept na nag-involve sa building. So, when you build something, dili man ka mag-build nga dok-dok lang ka. Mag-build ka, naakay plano, naakay pangandam, dayon naay actual nga building or fulfillment sa plano. Ug ang second concept is ang defensive concept, which is ang pagka-mabinantayon, no? Atong kuan nga makita nato na siya sa 1B sa guarding the city or watching over the city. Makita nato nga ang writer ani, ang salmista, wala naghisgot about just God's blessing, no? Sama sa kung giingon ganiha, wala ni siya niingon nga unless the Lord bless those who build the city. Wala siya niingon ana. Ang giingon is unless the Lord builds the house. So naay picture nga it's not really those who are building it, but God Himself. So naay emphasis nga gihatag ang salmista diha sa trabaho sa Ginoo. Wala niya nga akong i-bless ang mga builders ani, but siya mismo maoy nagtrabaho. So makita nato dinha, no, nga ang sovereignty sa Ginoo nag-cover ni siya sa tanan. Naay responsibility ang tao, but ang sovereignty sa Ginoo maoy nasa ibabaw ana tanan, mo'y nag-cover ana tanan. So unless ang Ginoo maoy maghimo ug maoy magbantay, kawang gayud ang pagpaningkamot sa tao. Wala ni nagpasabot na dili na lang ta maningkamot.
nga tungod kay soberano man ang Ginoo, kaning tanan natong gihimo under man ni sayang sovereignty din, di na lang ta maning kamot. Nagpakita lang kini nga ang pagpaningkamot na wala uban ni og pagsalig ug pagtuo kawang gayud. So if we do something, kung naatay giplanuhan or naatay something na ato yung gipaningkamutan nga buhaton kay ato baka ng pangandoy, ato baka ng mga responsibility, trabaho, tanan natong efforts, tanang pulaw, tanang kahago, tanang sakit sa lawas, kawang na siya kung wala nato na siya giduol sa Ginoo sa pagampo nga giubanan sa pagsalig. So tanang butang, no, wala ni siya nag storya about mga dagkong butang lang na ato ang gustong buhaton, but sa tanang butang, no, up to the smallest detail. So mauna siya ang relationship sa prayer o sa prudence, no. Kini nga pasahin nagpalig-on sa kahibalo nato na we are all dependent upon the Lord, and we must depend upon God to do for us the things that we cannot do for ourselves, and at the same time have the same degree of dependence that He will enable us to do what we must do for ourselves. So kita, when we do something, natay syempre pagplano natay pag-amping nga di masayang atong resources, nga di ta mahago para lang sa wala na ato pagid ng ubanan og pag-ampo og pagsalig kay kabaluta nga ang Ginoo man maoy naa ni tanan. So ang atong dependence, ang ato ang pagsalig naa diha ang Ginoo maoy mo buhat para sa mga butang na di nato kayang buhaton o di nato mabuhat, og at the same degree of dependence sa those things na kaya natong buhaton or kanang expert musalig gyapon ta sa Ginoo nga siya mo enable sa ato ang mubuhat ana nga mga butang, no. Ang libro si Jerry Bridges iyang gigamit ang analogy sa usa ka farmer. Nay mga butang na wala sa control sa farmer bisa pag unsa ka season, no, bisa pag unsa ka season sa mag-uuma, nay mga butang nga wala sa iyang kamot nga dili niya kontrolado. Example, weather, no, ang weather, ang kaning disease sa mga kahayupan ug sa tanom, mga pest, kana wala na siya sa iyang kamot. Naana siya tanan sa control sa Ginoo. So dependent ang farmer diha sa sovereignty sa Ginoo regarding ani nga mga butang, and salig siya, no, munang muampo ang farmer nga, Lord, gain paulan na lang in taon kay init kaayo, di mga buhi akong mga tanom, kana siya naana siya sa kamot sa Ginoo. So kana mo nay mga butang nga iduol gyud sa farmer diha sa Ginoo sa pagampo o sa pagsalig. Napoy mga butang na kaya niyang buhaton, no, tungod sa sa iyang knowledge, sa iyang experience, sa iyang pagtuon baka o sa iyang practice, naa siya ani nga mga knowledge ga-equip sa iyaha. Kanus amo fertilize, kanus amo tanom, kanus amo harvest, unsay best way nga ma-prevent nimo ang pagkalap sa sakit, ang best way nga ma-prevent nimo ang pagkalap sa mga peste, kana siya tanan gitun-an niya. So equip, kaya ng buhaton sa farmer. But ang giingon sa Bible, bisan sa mga butang na kaya nimong buhaton, you should show the same dependence diha sa Ginoo, pareho sa dependence nga imong gipakita sa Ginoo sa mga butang nga dili nimo kontrolado. Nganuman kinsa may mo enable sa farmer nga
maka pangumas siya. Kinsa may mo enable saya physically, kinsa may mo enable saya mentally. Kaning tanan, the knowledge, the physical strength, the mental capacity, the emotional capacity of a person to do something, aham din na siya gikan na siya sa Ginoo. So even those things na kaya natong buhaton, dapat nato na siyang iduol sa Ginoo, i-commit sa Ginoo, pangayoon sa Ginoo nga maka-function ta efficiently. Kay bisan kana siya, naa na siya sa kamot sa Ginoo. So, klaro to no? Nga ang atong reaction towards the sovereignty of God, part sa atong responsibility is to pray because we know nga we are dependent diha sa Ginoo. And kana ang atong pag-ampo ubanan nato sa pagkamainampingon sa pagbuhat to exhaust all legitimate means nga buhato nato na dili ta mamuampo ta dayon nag-ampo naman ko then okay na siya. Ang Ginoo nay bahala na dili na siya maoy pasabot. Mag-ampo ta ubanan sa pagsalig at the same time mubuhat ta, no? Naay mga mali nga pagsabot diha sa atong dependence sa Ginoo. Una, wala nagpasabot nga tungod soberano ang Ginoo nga dependent ta sa yaha, pwede na ta magtinapulan, no? Wala na tay pakabana. Dili wala na siya nagpasabot, dili na mao moy punto sa atong pagtuon sa pagkasoberano sa Ginoo sa ato ang responsibility. Kaduha, nga wala nga dili tungod kay soberano ang Ginoo nya kitang tanan nagdepende atong mga efforts, wala dili na siya factor sa ato ang success, but it's all in God's hands. Wala na siya nagpasabot nga wala na tay tulubagon og responsibilidad. So tungod kay soberano ang Ginoo, tungod kay kaning tanan naa sa iyang kamot, the more nga mangayo tagtabang diya sa iya sa pag-ampo banan sa pagsalig and mubuhat sadta kay kabalo man ta nga mao ni siya means, isa ni siya sa means nga gihatag sa Ginoo para ma-accomplish nato ang atong gusto ug ma-accomplish ang iyang will, no? Atong mabasa sa Ecclesiastes 10:18. Through sloth the roof sinks. Through sloth the roof sinks in, and through indolence the house leaks. So kung tapulan ka, no? Kung sa imong sa pagkatapulan sa tao, diha magkaroon og mga damages tungod sa pagkatapulan sa tao, no? Ang gihatag nga illustration diri sa Ecclesiastes is ang atop. Kung tapulan ka, then pag-abot sa ulan, abot og inig ulan, ang imuhang roof maguba, mo sink in. Ang ilang roof before is made out of grass, so they keep on adding new grass per season tungod kay malata man na siya. So ang illustrate sa writer sa Ecclesiastes, kung tapulan ka nga dili ka magbutang og ayuhon ang atop sa imong balay in time nga dapat siyang ayuhon, maguba gyud ni. And kung kay pakabana, magbaha gyud ang imong balay, no? Mo na siya ang analogy sa Ecclesiastes sa pagkatapulan. Also, we see the same principle in Proverbs 20 verse 4.
The sluggard does not plow in the autumn, he will seek at harvest and have nothing. So kung tapulan ka during plowing season, no, if you're a farmer, if you have agricultural background, naagid na siya schedule, no, naanay season nga karon panahona mo ni gwapo karon idaro kay ulan mo ni gwapo itanom kay naay saktong supply sa tubig, na ay kung dili init kaayo, naana siya. Pero ang tapulan, nga dili mo buhat ana, by the time nga harvest time na, mangita siya sa iyang harvest, naman to, wa siya makitaan tungod kay wala siya pakabana. And that's the principle nga gitudlo sa atoa sa Bible about our responsibility. Nabisan pa og kining tanang butang, naani siya sa kamot sa Ginoo because God is sovereign, naata responsibility to act. Naata responsibility nga mulihok. Naata responsibility nga magbantay, og most of all naata responsibility nga muampo ug mo-depend sa Ginoo about these things, ubanan sa pagtuo ug sa pagsalig. Now, si Jerry Bridges iyang ingon nga kita as Christians, we have our duties, no? And our duty is found in the revealed will in the scriptures, no? In the revealed will of God in the scriptures. Our trust is in the sovereign will of God as He works in the ordinary circumstance of our daily lives for the good of His people. So, kita isip mga Kristohanon, naatay responsibility or naatay duty to do whatever it is that God has revealed or has commanded in His Word. So, kana siya, buhaton na to na siya. Ang atong pagsalig, sa atong pagbuhat ni ini, ang atong ma-fulfill ang sovereignty sa Ginoo, no? Kabalo man ta nga ang Ginoo naagi purpose sa tanang butang, na ang Ginoo na ay katuyuan sa tanang butang, and He works, no, in ordinary circumstances sa ato ang kinabuhi para ma-accomplish niya ang iyahang purpose para sa atong kaayuhan ug para sa iyang himaya. But kaning sovereign will niya, kaning divine will sa Ginoo, iyahara ni, wa ta kahibalo ana, wala ta kahibalo kung unsay mahitabuon niya, wa tay makahibalo unsay mahitabo after ko mo speak karon, wa ta kahibalo kung unsay mahitabo niyang hapon, wala ta kahibalo. So our duty is to do what's revealed to us in the Word. Atong focus diha nato ibutang, that's our responsibility. And ang sovereignty sa Ginoo, iyahara na. Let's leave it to God. Ang atoan na we should do what we must do para ma-accomplish ang kung unsay will sa Ginoo. So again, ang atong responsibility in relation sa sovereignty sa Ginoo is when we do something, no? When we do the things that God has commanded us sa iyahang pulong, atong ubanan sa pagkamainampingon o sa pagampo nga naay pagsalig o pagtuo. Now, ang question is, if our duty is found in the revealed will of God, and our trust should be in the sovereign will of God, if kita dapat ta nga mo buhat sa unsay gikuman sa Ginoo para ma-accomplish, no, ang iyahang purpose o ang iyahang yung divine purpose o ang iyahang divine will, then ang atong failures mo apektar ba ni siya, no, maka-frustrate ba ni siya sa sovereign will of God, no? If we are required to act,
responsibly and prudently at all times? Will the failure ang ato abang failure sa pagbuhat ni ini maka-frustrate ba siya sa sovereign will sa Ginoo, no? Munay pangutana, munay opposite side sa coin. Ato nang na-establish ka ganiha nga we need to pray and we need to act responsibly and prudently para at all times para kay mauna siya requirement sa sovereignty of God. Then ang opposite ana kung mo fail ta ana, frustrate ba or makaapektar ba na siya sa sovereign will? No. And the answer is, of course, no. No, the answer is no. God, in His infinite wisdom, in His sovereign plan, includes our failures and even our sins. Grabe ang wisdom sa Ginoo, no? Nga bisan ang atuang failures, atong mga kapakyasan, o bisan ang atong mga sala, apil na siya sa iyahang sovereign will, no? Apil na siya sa iyang plano due to His infinite wisdom. Let's read Esther 4 verse 10 to 14. No, open your Bibles, Esther 4 verse 10 to 14. I will read. Then Esther spoke to Hathach and commanded him to go to Mordecai and say, all the king's servants and the people of the king's provinces know that if any man or woman goes to the king inside the inner court without being called, there is but one law, to be put to death, except the one to whom the king holds out the golden scepter so that he may live. But as for me, I have not been called to come in the king these 30 days. And they told Mordecai that Mordecai what Esther had said. Actually, ang background ani nga passage is nakahibalo si Mordecai sa plano nga i-destroy ni kinsa na siyang iyatong ilang kontra si teka lang ha. Esther 4. Si Haman, no? Si Haman na ay plano nga i-destroy ang Jews kaya nasuko na siya kang Mordecai because si Mordecai dili mo submit sa iya. So pagkahibalo ni Mordecai nga mao na ay plano ni Haman, iyahang gipadad-ag messenger si Esther or si Queen Esther para ipahibalo nga napatabang siya since si Esther is naa sa palace, no? Asawa sa hari. So iyang giingnan si Esther ani nga plano ni Haman para maingnan ni Esther ang hari. But nagduha-duha si Esther tungod kay naay law sa hari nga if moadto ka sa chamber sa hari, sa presence sa hari nga wala ka gipatawag, ang law is if violate ka ani, patyon ka unless ang hari ihatag niya sa imuha ang golden scepter. So padayon ta, no? But as for me, I have not been called to come in the king, come into the king these 30 days. So muna problema ni Esther kay 30 days na wala gid siya gipatawag sa hari. So dili siya ka basta-basta duol, no? And they told Mordecai what Esther had said. Then Mordecai told them to reply to Esther, do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. Nindot kayo. But you and your father's house will perish. And who knows whether you have
not come to the kingdom for such a time as this. So ang pakita diri ang essence sa passage naa diri sa giingon ni Mordecai. No naay pagduha-duha si Esther nga mubuhat sa unsay gihangyo ni Mordecai nga muadto sa hari. Kay tungod kay wala gid siya napatawag sa hari sa past 30 days, sa kabulan na siya wala gid siya gipatawag sa hari. Wa gid sila magkita. So naay kahadlok si Esther na muadto dito kay nahadlok siya para sa iyang kinabuhi. But ang unsay giingon ni Mordecai, if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. So naay sovereign will ang Ginoo to preserve the people of God. Klaro na siya sa pagsabot ni Mordecai because the Israelites are the chosen people of God. Nana siya, that's very clear kay Mordecai. Karon, ang dili klaro is kung ang purpose ba ni Esther nga nagiminyuan siya sa hari, nahimo siyang queen, is para ba nga gamiton siya sa pag-save sa Jews. Wala ta kay baluan na, dili na siya concrete nga dili siya klaro nga will during that time. Karon makita nato nga Esther indeed was used by God to preserve the people of God, but during that time dili na siya established. Naay duda, pwede mamatay si Esther. Ang klaro lang kang Mordecai is that God will preserve his people, and diri na if Esther will fail to go to the king, no, kung mo fail si Esther to go to the king, assured, no, na ay assurance si Mordecai that the deliverance of God's people will come from another place. So makita na to din nga even if na ay failure on the part of his people to do, kung unsay angay nilang buhaton, dili na mapakgang, dili na mahinder, dili na ma-frustrate kung unsay na ay will sa Ginoo, mahitabo ug mahitabo gayud ang sovereign will sa Ginoo, no? Muna, no, that's the answer to our question, no, nga if we fail to be responsible and prudent, will we frustrate the sovereign will of God? So makita na to dinhi nga ang sovereign will sa Ginoo established gid na, wa ta kahibalo kung unsa na siya. Our role is to do what we are commanded to do along with prudence and prayer. And ang sovereign will sa Ginoo sa iya harana, we will wait for the Lord. So ang relationship sa ato ang responsibility to the sovereignty of God is very clear. Wala na siya, they're not contradictory. Wala na siya nagbangga, but gakuyog na siya, uba na siya, klaro na siya nga sovereign, soberano ang Ginoo, but we have our responsibility to act. Dito maghulat nga tungod kay soberano ang Ginoo, kay balo siya sa tanang butang siya nga control sa mga panghitabo, then okay, mo labyog ta didto sa fatalistic na mindset, no. Muna atong warning sa pagsugod na tugtuon ani nga ang knowledge sa sovereignty sa Ginoo dili dapat nga mo papadpad sa ato didto sa extreme fatalistic mindset nga kung kani na may control sa Ginoo, so bahala na, dili na siya ngon ana. Dapat ubanan nato na siya sa atong responsibility nga mag-amping, mubuhat nga naay pag-amping o muampo nga naay pagsalig ug pagtuo. So klaro na siya
kaayo nga na-establish diri nga atong pagtuon. So in relation to our situation karon, no, wala ta kahibalo sa will sa Ginoo aning coronavirus. Wala ta kahibalo kung unsay mahitabo ugma, kung naabay ma-infect sa atong pamilya, naabay no, wa gid ta kahibalo, basig matingana lang ta nga uy, ang usamis di ay daghan na kaayong nasakit. Wala ta kahibalo, but ang order sa atoa, ang ato ang dapat buhaton nga inubanan sa pag-amping is to do what the government and the healthcare workers are telling us to do. We should isolate, we should be mindful with our sanitation, sa atong paghugas kamot, sa pag-hydrate ato sa atong kaugalingon, pagpalayo ta sa mga crowded people. Kana siya are things na gihatag sa atoa para kita mag-amping. And muna ang ato ang role. Mauna ang ato ang role nga mag-amping ta, nga mubuhat ta ng mga butang nga naay pag-amping, dili ta magkuan nga Christian bitaw ko, then di ko madutlan, dili. Dapat kuhaon ito na sa itong nahuna. Kung nagsalig ta sa Ginoo, atong buhaton ning mga butang na gihatag sa ato, mga means nga gihatag sa ato para mag-amping ta. At the same time, ang pinaka-importante, muduol ta diha sa Ginoo sa pag-ampo. Kining tanan sa iyang kamot. Siya ang nag-control aning virus, siya ang nag-control aning mga leaders nato sa gobyerno. Siya anaay tanan sa iyang kamot. So dapat sa iya hata mo yango muduol ug mo yango nga Lord, tabangi mi kay di na mo ni kaya on our own. Ikaw gid mo yung maka solve aning tanang problema. So I hope na klaro ang atoang responsibility in relation to the sovereignty of God. I hope nga walay isa sa ato nga naay fatalistic mindset nga mamahala na lang. I hope nga padayon ta og tuman sa mga butang nga gisugo sa ato nga naay pag-amping og naay pag-ampo nga inubanan sa pagtuo og sa pagsalig. Kay mao man ni gi-order sa Ginoo sa ato, mao man ni gi-command sa Ginoo sa ato. Kanang mga butang nga wala sa atong control, sa Ginoo na siya. Atong pasagdan ang Ginoo nga mubuhat ana. Ang kaning ato ang mga klaro nga angay atong buhaton nga sakto. So let's pray. Our Heavenly Father, Lord, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong karong buntaga. Salamat sa pagpaklaro nimo, Lord, sa among responsibility si Prestohanon, Ginoo, in relation to your sovereignty, na dili mi angay, Ginoo, mag pakabana na lang tungod kay soberano ka, Ginoo, din di na lang pud mi magpakabana, but Lord, nagsugo ka sa amo ang mubuhat gid gihapon sa angay nga buhaton nga inubanan, Lord, sa pag-amping o inubanan sa pag-ampo nga nay pagsalig ug pagtuo, Ginoo. Lord, naagid mi karon sa panahon nga lisod ug uncertain kaayo. Di wa may kahibalo kung unsay mahitabo ugma, wa may kahibalo kung unsay effect ani sa among tanan, especially nga maapektuhan gyud ang ekonomiya, maapektuhan ang daghan kaayong butang nga maoy nag-govern sa among day to day na mga kinabuhi, Ginoo. But Lord, kahibalo man mi nga ikaw mo'y nag-control aning tanan sa imong kamot. So nagsalig, diha mi magsalig kanimo, Ginoo. Diha mi muduol kanimo. Nag-ampo mi, Lord, nga makita namo ang deeper purpose nimo sa mga panghitabo. Same time, Lord, naghangyo mi nga mahuman na unta ni Ginoo
uh, para Lord sa kaluwasan po Lord sa uban nga wala pa diha kaila kanimo. Ma-realize unta Lord sa tao, especially those who are not yet inyo Ginoo, wa pa naluwas, makita Lord ang need, ang ilahang need sa manluluwas. Makita ta nila Lord nga kung wala sila diha kang Kristo Ginoo, they are doomed to suffer in hell kung mga matay sila Ginoo. Lord, kaning panahon nga uncertain kayong kinabuhi, way kasiguraduhan ang kinabuhi, pwede ming mamatay, pwede ming mga infected, makapanakod, pwede ming mahurot gyud ang katawhan Lord kung imong itugot, mahurot gyud Ginoo. Pero Lord, makita unta sa kalibutan nga wala gyud bisag unsay paningkamot Ginoo, wala gyud pakyas gyud tanan Ginoo kung wala ang imong panabang. May this crisis to Lord lead the world to humility and repentance Ginoo. And may this crisis lead your people to stronger faith and assurance Ginoo nga kami Lord bisag mabutang mi sa ani nga crisis nga pagkawalay klaro sa panahon, naa mi kalinaw Ginoo tungod kay kami kabalo mi Lord nga nahumana ang amuang pinakadakong problema tungod kang Ginoong Hesus. We pray Lord nga kini makita usab sa uban nga wala pa diha kanimo. Pinaagi lang Lord sa kamatayon ni Kristo kami maluwas. Yan amo taning kuptan Lord isip mga magtotoo Ginoo nga wala sa kalibutan, di mi angay mahadlok, di mi angay ma-anxious kay wala sa kalibutan ang among security, naa diha kanimo Ginoo. Gunitan unta namo ni nga kamatuoran Lord. So Lord, tabangi mi nga ma-fulfill namo ang amo ang mga dapat buhaton. Tabangi mi nga magbaton mi Lord og kasing-kasing nga mainampingon, og kasing-kasing Lord nga mainampuon nga naay pagtuo pagsalig diha kanimo. Once again Lord, nangay mi sa imong panabang, pag-uban sa mua sa imong pagpadayon karong buntag sa among worship Lord. Ay migpasaylo sa among mga kakulangon Ginoo. And mahimaya unta ka Lord sa amo ang worship karong adlaw Ginoo, despite Lord nga wala mi nagkuyog physically. So once again, salamat kay Ginoo sa imong pag-uban. In Jesus name we pray. Amen.